magsasalita na ako ngayon kasi, di ba everyone knows na ako noon ang #1 na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay, ng mga nasa politiko, kung sino-sino ang mga yon, talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako para lang maiba yung utak ko, para lang bumaliktad at sasanib kay Duterte. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera. Natural, sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to, kung ano yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama mai-stop ko. Lahat ng mga magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga kaya kong gawin. In 3 to 6 months, kaya kong gawin ng sandali lang. Palagay nyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos, binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Tama. Agree. Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga ang mga militar! Ano? Tama! Pinatay ang tatay ko! Dahil walang hustisya noon. Sinabi nila na curfew hour. Sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad dahil bumabaliktad nga ang tatay ko noon. Instead na pumapanig doon sa KBL, bumabaliktad siya, pumupunta siya doon sa panig ni Cory. Ngayon nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko, brinatatat na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko. Anong nagawa ko? Asaan ang hustisya? Dahil by the time nandoon ang martial law. Alalahanin nyo. Once is enough. Martial law is enough. Pero ang magiging kahinatnan natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, na yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast. More than how many times na martial law, it will be punyetang impyerno ang buhay natin. Yan ba ang gusto nyo? Mag-isip kayo ngayon.